May mga bahay ng celebrities na sobrang kakaiba na parang hindi na nga mukhang bahay. Hindi na ito tungkol sa ganda o laki, kundi kung gaano ito kaiba sa normal. Sa video na ito, titingnan natin ang top 10 na pinakaastig na bahay ng mga celebrity na talagang hindi pangkaraniwan. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Number 10. Ang bahay ni John Travolta na may sariling airport. Karamihan sa tao, pangarap tumira sa lugar na may magandang view. Pero si John Travolta, iba ang pangarap niya. Ang gusto niya makapag-park ng eroplano sa harap ng bahay niya. At hindi lang basta eroplano, kundi isang Boeing 707. Umabot ng 8 years bago niya nahanap ang tamang property. Matatagpuan ito sa Ocala, sa loob ng isang private community na tinatawag na Jumbolair Aviation Estates. Ang lugar na to ay hindi pangkaraniwan. Ito lang ang community sa US kung saan pwedeng i-drive ang malaking eroplano, direkta hanggang sa harap ng bahay mo. Bawat bahay ay may sariling daan papunta sa runway. May habang 7,500 feet, mas mahaba pa kaysa sa ibang airport. Kaya nitong mag-accommodate kahit malaking eroplano tulad ng Boeing 747. At isa si Travolta sa pinakaunang tumira doon. Noong 2001, nagtayo siya ng bahay na may sukat na 7,000 square feet. Pero ang pinakakakaiba, ginawa niyang konektado ang bahay niya sa runway. At doon niya ipinark ang kanyang 1964 Boeing 707 na galing pa sa Qantas at pinarestore sa original nitong itsura. Hindi lang display ang mga eroplano niya, siya mismo ang piloto. May lisensya siya sa 11 na klase ng jets, kabilang ang Boeing 707, 727 at 737. Nagkaroon din siya ng sariling koleksyon ng aircraft, mga Gulfstream jets, Bombardier Challenger at iba pa. At lahat ng yan, siya mismo ang nagpapalipad. Libo-libong oras na ang ginugol niya sa paglipad at naging ambasador pa siya ng Qantas. Ang pinakaastig, mula sa kwarto niya hanggang sa pwesto ng piloto, wala pang 1 minuto ang lakad. Parang normal lang na garahe, pero eroplano ang nakaparada. At ang mga kapitbahay niya, pareho rin ng gusto. Mga taong gusto rin ng sariling aircraft sa harap ng bahay. Pero hindi rin naging madali ang lahat. Nagkaroon ng issue sa Homeowners Association. Kinasuhan siya dahil sa bigat ng Boeing 707 niya. Ayon sa kanila, baka hindi kayanin ng daan ng sobrang bigat ng eroplano. Kahit ginagamit na niya ito ng higit 2 decades, kinailangan pa nilang magpasuri sa mga engineers kung safe ba talaga. Sa huli, tinanggal din ang limitasyon. At noong 2024, sumama si Travolta sa mga kapitbahay niya sa pag-file ng kaso laban sa bagong may-ari ng community dahil sa planong pagbabago na pwedeng magbago sa buong lugar. Pero sa kabila ng lahat, ganito pa rin ang buhay niya. Maglalakad papunta sa eroplano, lilipad, tapos uuwi. Simple, pero hindi pangkaraniwan. Number 9, ang The Slammer ni Penn Jillette. Noong 1994, bumili si Penn Jillette ng simpleng bahay sa disyerto sa halagang $184,000. Sa simula, ordinaryo lang ito, pero hindi siya tumigil doon. Sa loob ng 20 years, unti-unti niyang binago ang bahay, pinalaki, inayos, at halos binago ang buong itsura. Hanggang sa dumating sa punto na hindi mo na siya maihahanay sa kahit anong klase. Hindi mo masasabing modern, hindi rin classic, hindi rin simple. Parang sariling style na siya. Sa labas, parang kulungan ng itsura ng bahay. May bahagi na kulay abo ang pader. Sa kabila naman, halo-halong kulay. May bakod na kawad at daanan para sa sasakyan. Parang lugar na ayaw mong mapuntahan. Ang pangalan nitong bahay ay The Slammer. Galing sa tawag ng United States Army. Ito ang tawag sa isang special na lugar sa Fort Detrick kung saan nilalagay ang mga pasyenteng may pinakadelikadong sakit. Ayon kay Penn Jillette, nagustuhan niya ang idea na parang sealed ang bahay. Isang lugar kung saan pwede kang mawala at magtago sa mundo. Kaya ang ginawa niya, isang bahay na parang sariling mundo. May sukat itong 7,900 square feet. Pag may bisita, hindi basta papasok lang. Kailangan muna nilang magpa-picture sa harap ng wall na may police height chart parang nasa mugshot. Sa kusina naman may drawing sa sahig na parang crime scene outline ng katawan ni Teller na may hawak na kutsilyo. At hindi iyon tinanggal. Parang sinadya talaga na nandun habang binubuo ang buong bahay. Sa bathroom kakaiba rin. Ang tiles sa sahig may mga words na related sa bathroom. Parang Scrabble. Ang buong office room kulay neon pink. May ibang rooms na ang design ng sahig, zebra at leopard print. At hindi lang basta bahay ito. May sarili itong private cinema na may 140 seats. May recording studio pa.
At habang tumatagal, lalo pa itong dinagdagan. Para kay Penn Jillette, okay lang ito. Pero sa iba parang magulo. Noong 2015 umalis siya sa bahay. Ibinenta niya ang property sa isang developer na balak itong gibain at gawing residential area. Pero sabi ni Penn, gusto niyang gawing bahagi ng pelikula niya ang paggiba ng bahay at ang kanyang plano papasukin ng isang Russian T-90 tank at babanggain ang harap ng bahay. Nagrenta siya ng tank mula sa isang military museum sa Las Vegas. Pagdating ng tangke, pinasok agad ito sa loob ng bahay. Pero na-stuck ito. Hindi makausad, hindi rin makaatras. Dapat sasabihin niya, bakit mo pinasok ang tangke sa bahay ko? Pero hindi niya nasabi kasi hindi naman nasira ang bahay. Sa loob ng 22 years, nakatagal ang bahay na yon kahit may tangke. Sa huli, giniba rin ito, pero sa normal na paraan. At ngayon, ordinaryong bahay na lang ang nandyan. Wala na rin ang dating mga bakod at daanan. Number 8, ang Flintstone House ni Dick Clark. Si Dick Clark ay isang kilalang TV host na gumawa ng mga shows tulad ng American Bandstand at New Year's Rockin' Eve. Gumawa siya ng bahay na parang eksaktong galing sa cartoon na The Flintstones. At hindi ito aksidente. Planado talaga mula simula. Nang bumili siya ng 23-acre na lupa sa gilid ng Malibu, malapit sa Santa Monica Mountains National Recreation Area, may naging problema. Hindi pumayag ang National Park Service sa original niyang plano. Ang concern nila ay baka masira ang natural na itsura ng lugar kung magtatayo siya ng normal na bahay. Kaya ang ginawa ng architect niya na si Philip John Brown, nag-isip siya ng solusyon. Sa halip na gumawa ng ordinaryong bahay, gumawa siya ng design na parang natural na bato lang. Parang bahagi lang ng bundok. Bahay na parang galing pa sa sinaunang panahon. Dahil dito pumayag ang National Park Service sa design. Pagkatapos nagsimula ang construction. Ang naging resulta ay isang bahay na simple sa laki, pero kakaiba sa itsura. Isang palapag lang ito, may 1 bedroom, may 2 bathrooms at may fireplace. Pero ang pinakakapansin-pansin, walang halos tuwid na linya. Kurbado ang mga pader. Hindi pantay ang hugis ng mga bintana. Parang nasa loob ka ng kuweba. Pero sa kabila nito, kumpleto pa rin sa mga modernong gamit. May malalaking bintana rin na tanaw ang dagat at mga bundok sa paligid. Ginamit ni Dick Clark ang bahay na ito bilang tahimik na pahingahan. At ayon sa mga report, gustong-gusto niya talaga ito. Ganun pa man, matapos siyang pumanaw noong 2012, ibinenta ang bahay. Ang unang presyo, $3.5 million. Pero hindi agad ito nabenta. Sa kabila nito, tumagal ito ng 2.5 years sa market at ilang beses pang binabaan ang presyo noong 2013 at 2014 hanggang sa tuluyang mabenta sa $1.77 million. Halos kalahati ng original na presyo. At kung iisipin, may dahilan kung bakit. Isang bedroom lang ito. Yung kusina parang inukit lang sa bato at halos walang straight lines sa buong bahay. Ayon sa architect, isa itong art. Pero sa totoo lang, kung fan ka ng The Flintstones, parang bahay talaga ni na Fred at Wilma. Hanggang ngayon, nandun pa rin ang bahay sa Malibu, nakatayo sa gilid ng burol na may 360-degree na view. At doon makikita na ang solusyon nila ay hindi gumawa ng normal na bahay, kundi gumawa ng bahay na parang bahagi ng kalikasan. Number 7, ang halos walang laman na mansion ni Kim Kardashian. Noong 2014, sina Kim Kardashian at Kanye West bumili ng mansion sa Hidden Hills sa halagang $23 million. Dagdag pa dito, gumastos pa sila ng $20 million para sa renovation. At hindi pa sila agad lumipat. Umabot pa ng 4 years bago nila tinirhan. Paglabas ng bahay sa publiko, naging usap-usapan ito. Pero hindi dahil sa dami ng laman, kundi dahil sa halos wala. Halos walang kulay ang buong bahay. Puro white, cream at beige lang. Doon lang umiikot, walang dekorasyon ang mga pader. Halos walang gamit ang mga hallway. Sa madaling salita, sobrang simple. Yung TV sa bedroom hindi mo agad makikita. Lumalabas lang ito mula sa sahig kapag gagamitin at nawawala ulit pagkatapos. Ganun pa man, hindi ito basta design lang. Ginawa ito para mapanatili ang malinis at walang kalat na itsura ng bahay. Yung lababo naman sa bathroom parang walang drain sa unang tingin. Pero sa totoo, may maliit na daluyan ng tubig papunta sa isang tagong butas. At para lang ma-perfect yon, umabot pa sa 8 na beses bago nila nakuha ang tamang design. May nagsabi na parang minimalist monastery ang bahay. Sa kabilang banda, iba ang naging reaksyon ng mga tao online. May nagsabi na parang morgue, mental hospital. At parang sobrang tahimik na lugar na walang kahit anong distraction. Ang design ng bahay ay ginawa kasama ang Belgian designer na si Axel Vervoort.
Habang ginagawa ito, nagkaroon daw sila ng malalim na usapan tungkol sa katahimikan at kung gaano ito kahalaga sa isang space. Sa madaling salita, gusto nilang gawing tahimik at simple ang buong bahay. Hindi lang sa itsura, kundi pati sa pakiramdam. Dagdag pa dito, si Kanye West ay hands-on sa bawat detalye. Kasali siya sa halos lahat ng desisyon. At ayon sa mga report, kapag may kontraktor na hindi sang-ayon sa gusto niya, pinapalitan niya agad. Ang buong bahay ay may sukat na 15,000 square feet. May 8 bedrooms at 10 bathrooms. Ang mga kwarto ng mga bata, pareho pa rin ng style simple at beige. Pero may isang exception, yung kwarto ni North kulay pink. At yun na ang pinakamakulay na bahagi ng buong bahay. Sa kabila nito, matapos ang hiwalayan nila, doon pa rin nakatira si Kim Kardashian. Madalas siyang mag-post ng pictures ng loob ng bahay at makikita na masaya siya sa ganitong setup. Number 6, ang YOLO estate ni Drake. Noong 2012, si Drake ay bumili ng mansion sa halagang $7.7 million. Pagkatapos, pinangalanan niya ito base sa isa niyang kanta, YOLO Estate. Ibig sabihin ay you only live once. At doon niya ibinase ang lahat ng ginawa niya sa bahay. Sa madaling salita, ginawa niya ang lahat ng gusto niya, kahit medyo sobra na. Halimbawa, may malaking water slide na gawa sa bato, papunta sa pool na parang kuweba. May waterfalls, mga estatwa, at isang grotto na may bar. May mechanical bull pa. At oo, may stable at riding area para sa kabayo, kahit wala naman siyang kabayo. At hindi lang yan, marami pa itong features. May private cinema na may 25 seats, may recording studio, may wine cellar na may sariling tasting room, may basketball court, tennis court at sand volleyball court, at may 6 na fireplace pa. At ang isa pang kakaiba, may secret entrance papunta sa master bedroom. Mukha lang itong bookshelf, pero kapag pinindot ang hidden switch, bubukas ito. Sa kabilang banda, may isang funny na nangyari sa bahay na to. Yung sign sa entrance na may nakasulat na YOLO Estate. Paulit-ulit daw ninanakaw. Maraming beses itong nawala sa paglipas ng panahon. Mukhang mas gusto ng ibang tao na gawing souvenir kaysa iwan sa gate. Ganun pa man, may isa pang interesting na kwento. Noong lumipat si Drake, nangako siya sa mga kapitbahay niya. Kapag nakaistorbo ang mga party niya, bibilin niya ang bahay nila. At ginawa niya nga. Bumili siya ng isang property sa halagang $3 million at isa pa sa $4.5 million. Dahil dito, lumaki ang buong estate sa 6.7 acres. Sa huli, naging parang sariling entertainment complex ang buong lugar. At kung susumahin mula sa original na $7.7 million, umabot ito sa halos $15 million bago pa man isama ang renovation. Pero hindi rin siya nagtagal doon. Ibinenta rin niya ang buong compound sa halagang around $17 million at lumipat siya sa Beverly Hills kung saan bumili siya ng mas malaking property na nagkakahalaga ng $75 million na dating pagmamay-ari ni Robbie Williams. Kung kasama ba ang mechanical bull sa paglipat niya, walang nakakaalam. At tungkol sa mga kabayo, hindi na rin sila problema kasi simula pa lang wala naman talaga siyang kabayo. Number 5, ang bahay ni Celine Dion na may sariling water park. Si Celine Dion ay hindi lang basta nagpagawa ng pool. Gumawa siya ng sariling water park at hindi ito yung simpleng pool na may slide. Sa halip parang resort talaga. May 2 pools, lazy river, footbridge na tatawid sa ilog, malaking bucket na biglang bubuhos ng tubig, water slides at isang swimming area na may laman na 500,000 gallons ng tubig. Sa madaling salita, kumpleto, parang nasa theme park ka. Ang dahilan niya ay simple lang. Bilang isang sikat na artista, mahirap para sa kanya na dalhin ang mga anak niya sa public na theme park. Kaya ang ginawa niya, dinala niya ang theme park sa bahay nila. Ang buong property ay nasa Jupiter Island. Inabot ng higit 2 years bago ito matapos. May lawak itong 5.5 acres at may higit 400 feet na private access sa dagat. Dagdag pa dito, ginawa ito bilang isang private family resort. Isang lugar kung saan pwedeng magsama-sama ang pamilya, malayo sa kamera, may tennis house pa, at maraming space para mag-relax. Pero sa kabila nito, hindi natuwa ang mga kapitbahay. Ang Jupiter Island ay isang makitid na lugar kung saan limitado ang tubig at ang pagpapatakbo ng isang malaking water park kailangan ng napakaraming tubig. Ayon sa reports, umabot sa 6.5 million gallons ng tubig kada taon ang nagagamit sa property. At dahil dito, nagkaroon ng problema sa supply ng tubig sa buong lugar. Nagkaroon pa ng fine ang estate. Ganun pa man, may ginawa siyang solusyon. Nagpagawa siya ng 6 private wells sa property para hindi na kumuha ng tubig mula sa shared supply ng island. Matapos maayos ang issue sa tubig, tuloy pa rin ang operasyon ng water park. Pero kalaunan ibinenta ang property sa halagang $72.5 million.
Sa kabila nito, hindi agad ito nabenta, kaya ibinaba ang presyo hanggang sa tuluyang mabenta sa humigit kumulang $38.5 million. Ang bagong may-ari, hindi lang bahay ang nakuha, kundi isang buong private resort. May tennis house na may golf simulator, may pool house na may kitchen, may beach house na may massage room at tulugan, at syempre, isang fully working na water park na may 500,000 gallons ng tubig. Nasa isang island ito na hanggang ngayon patuloy pa ring inaayos. Number 4, ang concrete house ni Kanye West sa Malibu. Noong 2021, si Kanye West ay bumili ng bahay sa Malibu sa halagang $57 million. Ang bahay na ito ay dinisenyo ng sikat na Japanese architect na si Tadao Ando. Isa siya sa iilang architect na nanalo ng Pritzker Prize, isa sa pinakamataas na parangal sa architecture. Kilala si Ando sa paggamit ng concrete, natural light at simpleng design na tahimik pero malalim ang datingan. Sa madaling salita, ang bahay ay parang sinadyang maging kalmado at malinis ang itsura, na parang konektado sa paligid nito. Pero nang mapunta kay Kanye, iba ang naging plano. Gusto niyang gawing parang bomb shelter ang bahay. At hindi lang basta bomb shelter, kundi may style na parang 1910 era. Kaya agad siyang nagpa-renovate. Kumuha siya ng contractor at sinimulan ang pagbabago. Sa loob lang ng 6 weeks, tinanggal nila ang malalaking bintana na nakaharap sa dagat, tinanggal ang kitchen, tinanggal ang marble bathrooms at pati ang concrete hot tub. Sa madaling salita, halos binaklas ang loob ng bahay. Habang ginagawa ang renovation, pinutol ang kuryente. Pinutol din ang tubig. Ang bahay na ito na natapos noong 2013 ay isa sa pinakamaayos na design ni Tadao Ando sa US. Pero sa kabila nito, unti-unti itong nabawasan hanggang sa maging parang puro semento na lang. 3 palapag, puro semento at bukas ang isang side papunta sa dagat. Ayon sa kontraktor na si Tony Saxon, nakakatawa pero parang ako ang sumira sa isang obra. Dagdag pa dito, kinasuhan niya si Kanye. Reklamo niya, may injury siya sa likod at hindi siya nabayaran ng tama. Humingi siya ng $1.7 million pero ang ibinigay ng korte ay $140,000. Sa kabilang banda, nagkaroon din ng problema sa city. Pinatigil ang construction dahil wala raw permit. At hindi lang isang beses, kundi 3 beses siyang pinadalhan ng stop order. Sa huli, iniwan ni Kanye West ang property noong late 2023. Pagkatapos sinubukan niya itong ibenta sa halagang $53 million pero hindi ito naging madali. Walang bintana, kusina, tubig at wala ring kuryente kaya mahirap itong ibenta. Sa kabila nito, nabenta pa rin ito noong 2024 sa halagang $21 million. Ibig sabihin, lugi siya ng higit $36 million. Ang original na team ni Ando, sinabi pa na gusto sana nilang ayusin ulit ang bahay para maibalik ang original na design. Pero sa ngayon dahil sa hangin at alat mula sa dagat, nag-iba na ang itsura ng semento. At kung titingnan mo, parang naging eksakto na ito sa gusto ni Kanye West. Isang simpleng concrete bunker. Kung yun nga ba ang plano niya, hindi rin sigurado. Number 3, ang sariling village ni Johnny Depp sa France. Si Johnny Depp ay hindi lang bumili ng bahay sa south of France. Bumili siya ng buong village. Noong 2001, kasagsagan ng kasikatan niya sa Pirates of the Caribbean, binili niya ang isang lumang village na matagal nang walang nakatira. Ang lugar ay tinatawag na Le Plan de la Tour, mga 17 miles mula sa Saint-Tropez. May 12 buildings ito sa loob ng 37 acres. Lahat gawa sa bato mula pa noong 1800s, pero sira-sira na at hindi na ginagamit. Pero sa halip na pabayaan, inayos niya ito. Gumastos siya ng mahigit $10 million para maayos ang buong lugar. At hindi siya kumuha ng designer o architect. Siya mismo ang nag-design ng interiors. At doon naging mas interesting ang lahat. Yung wine cave ginawa niyang may theme na parang Pirates of the Caribbean. Sa madaling salita, ginawa niyang personal ang bawat bahagi ng village. Ang dating tahimik na lugar, naging private compound. Ang main house ay may 5 bedrooms, may 6 guest houses na ginawa mula sa dating mga building. Kasama na ang isang chapel na ginawa niyang guest room. Dagdag pa dito, marami pa itong features. May private restaurant na tinatawag na Chez Marceline. Parang totoong bistro ang setup. May laundry area, may pirate-themed wine cave, at may skate park na may half-pipe para sa anak niyang si Jack. May 2 swimming pools, may gym, at may isang covered wagon na ginawang may kitchen at sariling bathroom. Sa loob ng 15 years, patuloy niya itong inayos at ginamit kasama ang partner niyang si Vanessa Paradis. At dahil buong village ang pagmamay-ari niya, wala siyang kapitbahay na kailangang pagtanungan. Sa madaling salita, malaya siyang gawin kahit anong gusto niya sa lugar.
At doon mo makikita na ibang klase na talaga kapag buong village na ang bahay mo. Noong 2015 sinubukan ni Johnny Depp na ibenta ang buong property. Una, inilagay niya ito sa halagang $26 million. Pagkatapos, naging $55 million. At kalaunan, umabot pa sa $75 million. Iba-iba ang presyo depende kung sino ang nagbebenta. Pero sa kabila nito, lumipas ang mahigit 10 years. Hindi pa rin ito nabebenta. At kung iisipin may dahilan naman. Hindi ganun karami ang bibili ng isang lumang French village mula pa noong 1800s na may wine cave at skate park. Sa madaling salita, very specific ang buyer. Ganun pa man, lahat ng nakakita nito, iisa ang sinasabi. Sobrang kakaiba at kahanga-hanga ang lugar. At yung covered wagon na ginawang may kitchen at bathroom nandoon pa rin. Hindi pa rin malinaw kung bakit parang naghihintay lang ang buong lugar sa taong may sapat na pera at bukas ang isip para tanggapin ng ganitong klase ng property. Number 2, ang mansion ni 50 Cent sa Connecticut. Ang bahay na ito ay matatagpuan sa Farmington. Pero bago pa ito napunta kay 50 Cent, mahaba na ang history nito. Itinayo ito noong 1985 ng isang negosyanteng si Benjamin Sisti. Ginamit niya ang pera mula sa investors pero kalaunan, nalaman na ito ay bahagi ng isang malaking Ponzi scheme. Sa madaling salita, illegal ang pinagkunan ng pondo. Ang bahay ay nagkakahalaga ng $2.3 million para itayo at may sukat na humigit 50,000 square feet sa loob ng 17 acres. At hindi ito simpleng mansion. May 21 bedrooms at 25 bathrooms, may indoor at outdoor pool, basketball court na NBA size, racquetball court, recording studio, shooting range at gym. At marami pang game rooms na may pool table, poker table at roulette. Pero dahil sa kaso nakulong ang original owner, ang property napunta sa iba't ibang may-ari mula sa creditors sa isang negosyante sa bangko hanggang sa mapunta kay Mike Tyson. Noong 1996, binili ni Tyson ang bahay sa halagang $3 million. Ito ay ilang buwan lang matapos ang laban niya kay Peter McNeely, kung saan kumita siya ng $25 million sa loob lang ng 89 seconds na laban. Dagdag pa dito, binago pa niya ang bahay. Naglagay siya ng nightclub na tinawag na Club TKO. May pink-themed na kwarto at isang malaking kama na black at gold. Pero sa kabila nito, nag-bankrupt siya noong 2003 na may utang na humigit $23 million. Napunta ang bahay sa ex-wife niyang si Monica Turner at ibinenta rin ito sa parehong taon. At ang sumunod na bumili ay si 50 Cent. Sa panahong iyon, bagong labas ang album niyang Get Rich or Die Trying na nakabenta ng 12 million copies sa buong mundo. Binili niya ang mansion sa halagang $4.1 million at ito ang naging pinakamahal na bahay na naibenta sa lugar noong panahong iyon. Noong 2005, doon niya ni-record ang album niyang The Massacre na nakabenta naman ng 7 million copies. At noong taon ding iyon, ipinakita niya ang bahay sa MTV Cribs na naging isa sa pinakapinanood na episode. Sa madaling salita, naging iconic ang mansion na ito. Pero may twist, yung ibang kotse na ipinakita sa garage, ayon sa reports hindi naman daw talaga sa kanya. Pinahiram lang para sa shoot. At ang mas matindi pa, mas mahal pa raw i-maintain ang bahay kaysa bilhin ito. Umabot ng $65,000 kada buwan ng gastos para sa staff, kuryente at maintenance. Oo, hindi talaga biro ang gastos. Kaya noong 2007 nagdesisyon si 50 Cent na ibenta ang bahay. Una niyang presyo, $18.5 million. Pero sa kabila nito, walang bumili. Kaya binabaan ang presyo. Hanggang noong 2019, naibenta ito sa halagang $2.9 million. Malaki ang lugi, mga $7.2 million mula sa binayad niya. Ang bumili ay isang negosyante mula Florida na si Casey Askar. Ginawa niya itong family retreat para sa asawa niya at kanilang 7 anak. Dagdag pa dito, gumastos pa siya ng higit $3 million para sa renovation, nagdagdag ng cigar lounge at inayos ang pool systems. Pero kalaunan, sinubukan din niya itong ibenta. Hanggang ngayon nakalis pa rin ito sa halagang $9.9 million at hindi pa rin nabebenta. Sa madaling salita, parang pelikula ang history ng bahay na ito. Number 1, ang mansion ni Mike Tyson sa Ohio. Noong 1989, si Mike Tyson ay bumili ng mansion sa Southington sa halagang $300,000 at sa presyong iyon, sobrang mura na. Pero may dahilan ito. Ang dating may-ari, isang opisyal ng gobyerno, ay gumamit ng public funds para itayo ang bahay. Nahuli siya at na-foreclose ang property. Doon ito napunta sa auction at doon ito nakuha ni Tyson. Sa panahong iyon, 23 years old pa lang siya at isa na siyang world champion.
Kumikita siya ng mas malaki sa isang laban kaysa sa kinikita ng karamihan sa buong buhay nila. Kaya kailangan niya ng malapit na lugar sa training at bagay sa kanya ang property na ito. May sukat itong humigit 13,000 square feet sa loob ng 50 acres at ang pinakakakaiba ay bumili siya ng 3 Bengal Tigers, tig $70,000 bawat isa. At kalaunan, nadagdagan pa ng isa. Inalagaan niya ang mga ito sa loob ng bakuran sa hiwalay na kulungan. Sa madaling salita, hindi lang ito display, talagang parte sila ng buhay niya. At ayon sa mga interview, ibang level ang pagmamahal niya sa mga hayop na ito. Mas personal, mas totoo. Pero sa kabila nito, pinahinto siya ng autoridad. Hindi na siya pinayagang mag-alaga ng tigre. At dahil doon, napilitan siyang umalis. Bukod pa dito, ang loob ng bahay ay sobrang marangya. May gold details sa iba't ibang parte. May zebra print na carpet sa ibang rooms. May tiger print naman sa iba. May mga chandelier. At ang swimming pool, hindi normal ang hugis. Ginawa itong parang boxing glove. Sa madaling salita, bawat detalye sumasalamin sa kung sino si Mike Tyson. At dito mo makikita na kapag sobra ang yaman at malaya, lumalabas ang pinakakakaibang ideya. Hindi lang basta malaki ang bahay ni Mike Tyson. Yung pool room pa lang may sukat na 10,000 square feet. May jacuzzi at ayon sa iba, may sarili pang ice cream bar. May full-size basketball court na may bleachers, parang may audience na manonood ng laro. May nightclub din sa loob. May espesyal na kwarto para sa mga championship belt, nakapalibot sa fireplace. At pati ang gate sa entrance may pangalan niya. Dito siya tumira noong kasagsagan ng karir niya, habang naghahanda sa mga laban. Pero noong 1992, nakulong siya. 3 taon siyang hindi nakalabas. Pagbalik niya, nandun pa rin ang mansyon at bumalik din ang karir niya. Pero tuloy-tuloy ang gastos. Hanggang sa umabot ang utang niya sa $23 million. Noong 2003, nag-file siya ng bankruptcy at napilitan siyang ibenta ang mansion sa halagang $1.3 million. Sa madaling salita, mas mahal pa ang mga tigre niya kaysa sa presyo ng bahay. Pero hindi doon natapos ang kwento. Napunta ang property sa iba pang may-ari, kasama ang isang negosyanteng nahuli rin kalaunan. Hanggang sa umabot ito kay Ron Hemelgarn at noong 2014 ibinigay niya ang mansion sa isang simbahan. Doon nagbago ang lahat, yung pool room ginawang worship area, yung mga kwarto ginawang classrooms, yung garage ginawang nursery at yung dating kulungan ng tigre ginawang space para sa community. Kung iisipin, isang mansion na nagsimula sa maling pera, napunta sa isang world champion at sa huli, naging isang simbahan.